Jessica's POV. Ilang minuto pang tahimik lang sila naglalakad hanggang sa bumungad sa kanila ang modern two-story house. Alas 3 pa lang na madaling araw at di pa rin ganun kaliwanag, pero bahagya niyang naaninag ang bahay nila Adam. Napapansin niyang bubuksan na niya ang gate, hinawakan niyang lilayan ng damit nito. Sinong tao sa bahay niyo? Makakaalis pa ba ako ng buhay dyan kung sakaling tumuloy ako? Di siya pinansin ni Adam hanggang sa mabuksan na nito ang maliit na gate. Muling hinawakan ni Adam ang kamay niya at akmang hihilahin na siya patungo sa loob. Aba, teka. Huwag kang excited. Sino nga kasing... I'm sure they are still sleeping. Halika na. Wala na siyang nagawa kundi magpahila dito. Daan-daan din itong binuksan ng pinto ng bahay ng mga ito at saka tinulak. OMG, hindi nga ako nagkamali. Rich kid ka nga. Impit niyang sabi, tumawak sa nilay ng damit ni Adam na makatuloy sila sa loob. Madilim ang loob ng kabahayan ng mga ito. Di na rin binuksan ni Adam ang ilaw. Baka raw kasi magising ang pamilya nito. Ngunit ang paket sa nanahagda na sa lubong nila ang kapatid nito na sakto namang bababa. Kuya? Nagtatakang tanong ng lalaki at saka tumingin sa kanya. Hey, Alexander! Hinawakan ni Adam ang balikat niya at hinila siya papalapit dito. Please don't tell Dad about this. Is she your girlfriend? Tumikim si Adam at saka medyo dumiin ang kamay nito sa balikat niya. A friend. Muli naman siyang pinasadahan ng tingin ng kapatid nito. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil madilim, pero ramdam niya ang pagsusuri nito sa kanya. Pakiramdam tuloy niya anumang oras bibigay ng tuhod niya. Maya-maya iniwan na rin sila nito na para bang walang nangyari at tuloy nang bumaba. Muli naman siyang hinila ni Adam upang tumuloy na sa kung saan man siya nito balak dalhin. Yun ba yung kapatid mo? Kuryosong tanong niya. Baka isumbong ka niya na may kasama kang babae. No, he won't do that. Kampante nitong sagot. That's Alexander, my younger brother. Pagkarating nila sa ikalawang palapag ay bumungad ang kanilang 3 kwarto sa kanila. Natigilan si Adam at daman niyang tensyon nito dahil sa kamay nitong nakahawak sa pulsuhan niya. Ano? Ngayon mo na-realize na maling sinama mo ko rito, no? Tanong niya. Nilingon sa ni Adam sabay kamot sa batok nito. Is it okay with... Yes, baby. Okay lang sa akin? Putol niya rito. Napapailing na hinila na ulit siya nito papunta sa dulong silid. Pagkatuloy nila narinig niya ang paglock nito sa pinto. Hoy, bakit mo nilak? May bala ka no? Asik niya rito. Sira? Birin pa ako kaya wag kang ano. Bawal malikot, strict ang mama ko. Nahuli niya ang pag-alo ng lalamunan ni Adam at narinig ang pagbuntong hininga nito. Nakatayo lang si Adam sa nakasarang pinto habang nakarap sa kanya na parabang nakikita na magandang multo. Birhen ka pa? Seryosong tanong nito sa kanya ng mahimasmasan. Oo naman no, secret ko lang nga yun eh. Ngayon, secret na natin. Nakangising sagot niya pa. Pinamulahan ng mukha si Adam kaya tumaas ang kumpiyansa niya sa sarili. Tuwang-tuwa talaga siya kapag inaasar ang lalaking to. Naiilang na tumalikod to at takmang lalabas, ngunit muling humarap sa kanya. Freshen up, change your clothes. You can use my clothes. It's in the closet. Tinuro nito sa kanya ang closet na sinasabi nito at saka tumalikod. I'll get food and talk to my brother. I'll be back in a minute. Na makaalis si Adam, kaagad niyang nilibot ang paningin niya sa loob ng kwarto nito. Tulad ng pad nito ng Las Casas. Pinaghalong white at light brown din ang karaniwang makikita sa loob. Tanging vintage chandelier lang nito ang kulay itim. Malinis at organized din ang mga gamit, di tulad ng kwarto niya na mukhang laging sinasalanta ng signal number 4 na bagyo. Binuksan niya ang closet at tinuro ni Adam at ganoon na lamang ang pagkamangha niya dahil sa pagkakaayos ng mga damit nito. Nag-color coding pa. Kumuha lang siya ng puting t-shirt at puting boxer shorts at inamoy niya pa nga iyon. At tama nga siya, amoy baby perfume. Pinakailaman niya na rin ang split type aircon ng kwarto bago pa siya pumasok ng banyo. Gusto niya sanang maligo lalo na makita niya ang bathtub sa loob ng banyo. Pero dahil wala naman siyang damit na dala, nakontento na lamang siya sa paglilinis ng katawan. Tamang hilamos at hilod-hilod lamang. Ginamit na rin niya ang sabon na lahat ng pagpapaarte ni Adam. Nang makapag-ayos siya ng damit at towel nitong maayos na nakahanger sa rack ng banyo bago lumabas. Nagulat pa siya na madutan niya si Adam na nakaupo na sa study nito table at tila may malalim na iniisip. Nalumingon nga ito sa kanya ay lumamlam ang asul nito ng mga mata, tsaka bahagya na ngumiti. Kakain ka muna habang tulog pa ang mga bata. Magpahinga ka rin, ayokong napapagod ka.
Magtatrabaho muna ako para mabili ko ang gusto ninyo. Natawa siya sa kalokohan nito. Natuto na ang bugok. Nilapitan niya to at tinignan ng pagkain na nasa malit na tray na nakapatong sa study table. Gumaganyan ka na ha? Umupo siya sa katabi nitong upuan, tsaka kumuha ng hotdog sa plato. Matikman nga kung masarap. Alalahanin mo, nasa niluto mong desisyon kung makakaisa ka sa akin mamaya. Pangaasar niya pa rin dito. Naiiling namang tumayo si Adam. Kinuha ang tuwalya na kasampay sa balikat niya. Gagamutin ko ang mga gasgas mo, mamaya. Yun lang at tumuloy na ito sa banyo kung saan siya galing kanina. Wala siyang ilang naramdaman para kay Adam, pero bigla siyang nahiya na maalala niya nakakalat ang mga damit niya sa loob ng banyo nito. Peste, ang kalat mo talaga, Jessica. Sa kabilang banda, pagkalabas ni Adam mula sa banyo, pinagmasdan niya na ito. Nakasampay ang tuwalang ginamit niya at ginamit din ni Adam sa balikat nito. May hawak din tong kulay itim na tela na sadya namang kinalaki ng mga mata niya. Palalaba ko na lang. Ako na! Agad niyang inagaw ang short at blazer niya na hawak-hawak nito. Ikaw ha? Type mo mga damit ko, no? Pininingkitan niya pa ito ng mata upang itago ang kahihiyang nadarama niya. Are you done? No, I'm Jessica. Sagot niya sabay nginisihan to at inabot ang platong wala ng laman. Kahit gaano pa kasabaw ang mga banat niya kay Adam, hindi man lang nito pinapatulan. Kung hindi seryoso, tipid ng ngiti lang ang lagi nitong tugon. Sira. Napapailing namang sambit ni Adam. Do you need something? Are you still hungry? One more glass of water perhaps? Sunod-sunod pa nitong tanong na sadya namang kinangiwi niya. Required ba talagang mag-English dito sa inyo? Balik tanong niya naman na kinakunot ng noon nito. My gosh, Adam. Baka datan na ako dito ng buwanang dalaw. Kaka-English mo, kahit kakatapos ko lamang. Namula ang mukha ni Adam. Pati na rin ang tenga nito dahil sa kapestihan niya. Ang totoo, inaasar niya lang ang lalaki para hindi gaanong nakakailang sa pagitan nilang dalawa. First time niya kasing pumunta sa bahay ng lalaki na hindi naman kaibigan o tropa. Hindi katulad ni Francis na okay lang sa mga magulang nito kahit doon na ako manirahan. Kahit nga kuhaan niyang laman ng ref ni Francis, carry lang. Pero dito kila Adam mukhang magawa niya iyon. Hindi niya nga alam kung paano ba siyang magpapaalam para umuwi na sana. O makakauwi pa ba siya dahil mukhang bantay sarado sila ng kapatid nitong si Alexander. Matulog ka na, ilalabas ko lang to. Make yourself comfortable. Feel at home. Yun lang at tuluyan na nga tong lumabas, dala ang pinagkainan niya. Pumunta siya sa kama at inayos ang hihigaan niya. Maraming unan si Adam kaya naman natuwa siya. Nilagyan niya ng 2 unan sa gitna nila at 2 din sa gilid, malapit sa pader kung saan siya hihiga. Siyempre pa, hindi mawawala ang unan sa ibaba, kung saan nagagawa niyang patungan ng paa niya. Nang sa tingin niya ay magiging komportable ang tulog niya sa ganong ayos, kaagad na rin siyang nahiga. OMG, sa dami ng unan na nakapalibot sa kanya, kulang na lang ay ang makeup set at ang pagdungaw ng iba. Papasa na siya sa huli. Nasa ataul. Ilang minuto siyang nakatitig lamang sa chandelier na nasa itaas hanggang hilahin na siya ng antok. Di niya na nga rin pinansin at naramdaman kung kailan tumuloy si Adam sa silid at kung tumabi ba to sa kanya. Kinaumagahan nagising siyang di masyado makahinga at mabigat ang katawan. Nang imulat niya ang mga mata niya at bumaling sa kaliwa niya, nagulat pa siya. Kaya pala hindi masyado makahinga dahil sa braso ni Adam nakadantay sa kanya. Ang binti nito ay nakadantay din sa hita niya. Ginawa siyang dantay na magaling na lalaki. Adam, tawag niya rito, pero hindi naman nagising. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon para pagmasdan ito. Kahit nahimbing to sa pagdulog, hindi man lang nabawasan ang pagkagwapo ng lalaki. Gulo-gulo ang buhok nito habang bahagyang nakaawang ang labi. Gwapo talagang lalaki, mahal nga lang ang ngiti. Adam? Usal niya at bahagyang hinaplos ang maamo nitong pisngi. Napangiti siya. Sino mag-aakala ang gwapong supladito ng lalaking ito ay makakatabi niya sa malambot na kama? Well, iba talaga pag maganda. Ang amo-amo na mukha nito na parabang di kaya makipagbasagan ng mukha. Mapuralin ang rabi na parabang di kaya magmura. Pero lahat ng katangian nito ay kabaligtaran sa nasaksihan niya kagabi. Noong nilagtas siya ni Adam ng 3 lalaki. Thank you. Halos pabulong niya na lamang nasabi. Sunod-sunod nakatok naman sa pinto ang nagpabalik sa diwa niya. Adam? Malamig at parito ng boses iyon mula sa labas ng pinto. Bro, wake up! Nang marinig niya ang pagtawag na bro, kagad niyang tinapik ang balikat ni Adam. Malamang na ang kapatid nitong si Alexander ang nasa labas at ginigising ang kapatid nito.
Adam, gising na. Mariin ngunit mahina niyang sabi habang tinatapik ang balikat nito. Di naman to natinag at ako pang tumagilid. Adam, gising. Ikakasal na tayo. Doon pa lang bumalikwas ng bangon ng bugok. Namumula pa ang mata nito at sabog-sabog ang buhok na bumaring sa kanya. What time is it? Anito? Kaya aga-aga binanata na naman siya ng English. Hindi ko alam, nasa bagang cellphone ko. Sagot niya na lamang. Nangingiting kinagat niya ang hindaliit niyang daliri upang iwasan na matawa dahil sa itsura ni Adam. Mukha kasi itong nakagamit pero gwapo pa rin. May bakas pa ng unan sa pisngi nito pero hindi naman naging kabawasan sa karisma ng bugok. Bro, are you up now? Muling tanong ni Alexander mula sa labas. Yeah, just wait for a sec. Tiningnan siya ni Adam at napabuntong hininga. Ano kayang problema? Bakit parang wala ito sa mood ngayong umaga? Faster! Sigaw na naman ni Alexander sa labas ng pinto. Nagsasalo pa ba kayo? Can't you just continue that later? Pinamurahan siya ng mukha. Ang advance naman mag-isip ng kapatid ni Adam. Nagsasalo agad? Di ba pwedeng labing-labing muna? Fix yourself. Mahinang utos ito sa kanya. Nang tignan niya ang sarili niya, tumaas na palang t-shirt na suot niya hanggang sa bewang niya. Kitang-kitang mapuputi niyang hita at binti dahil sa ikli na suot niyang boxer shorts. Kagad siyang tumayo at inayos ang suot niyang t-shirt tsaka pumunta sa banyo. Pagkasara niya ng pinto ng banyo, siya namang pagbukas ni Adam ng pinto sa kwarto. Bakit ba ang tagal mong buksan? Dirig niyang tanong ni Alexander. We're going to Bataan today, sasama ka ba? No, but tell Dad I'm busy. Sansala ni Adam sa kapatid nito. Mukhang may pupuntahan pa lang buong pamilya nito. Lumapit siya sa pinto ng banyo at idinikit pa na mabuti ang tenga niya roon para marinig ang dalawa. Tagumpay naman. Where is she? Tumaas ang kilay niya. Hinahanap yata siya ni Alexander. She's inside the bathroom. Umalis ka na. Sabihin mo na lang na marami akong ginagawa ngayon. And don't you dare tell them that there is a girl inside my room. Malalagot ka sa akin. Ang tapang naman pala ng kuya. Okay, but do not forget to use protection. Remember, you still have a lot of things on your shoulder. Matapos ang sinabi ni Alexander, narinig niya ang pagbukas at sara ng pinto. Nang dahil sa mga narinig niya, ipakiramdam niya, busog na siya. Nabusog sa chismis ngayong umaga. Kagad naman siyang humarap ng salamin ng banyo, malapit sa lababo. Laking gulat niya na makita ang replika niya sa salamin. Mukha kasing pinagpugaran ng buhok niya. Nangintab ang mukha niya at may bakas pa ng unan sa pisngi niya. May muta rin sa magkabila niyang mata. At ang pinakamalupit ay ang mapa ng Luzon sa gilid ng labi niya. Anak ng 70 puting pato naman, oh. Ang lakas na loob mong humarap at tawanan si Adam kanina. Mas malala palang hilat siya ng pagmumukha mo ngayong umaga. Singhal niya sa sarili. Kagad siyang naghilamos, nagsabon ng mukha at nagmouthwash na rin. May nakita rin siyang maliit na suklay sa banyo, kaya't pinasadahan niya na rin ng suklay ang buhok niya na sintigas ng alambre. Nang sa tingin niya ay mukha na siyang tao, lumabas na siya. Muntik pa siyang mapatili ng bumungad si Adam pagbukas niya ng pinto. I was just curious. Tumikhim ito at saka umingos. Hobby mo bang kausapin ang sarili mo? Ginisihan niya ito at para hindi halatang nakakahiya ang pinaggagawa niya. Isipin mo na lang na wala kang narinig. Ang gising naka-plaster sa labi niya, tuluyang nauwi sa malawak na pagngiti na maalala ang itsura nito pagkagising niya. Ikaw nga, hobby mong yakapin ako at sabihan ng I love you habang natutulog. Pero don't worry, quiet lang Akes. Sa kabilang banda, di pa rin makapaniwala si Jessica sa nakikita niya. Ngayong umaga't maliwanag ng buong paligid, kitang-kita niya na ang lawak, ganda at gara ng kabong kabahayan nila ni Adam. Walang sinabi ang bahay ni Magsaysay, Rizal at kahit ang palasyo ng Malacanang. Eat up! Agaw ni Adam sa nawiwindang niyang diwa. Lalamig na ang pagkain. Adam, pwede ba ako mag-apply na katulong dito sa inyo? Baliwalang tanong niya habang busy pa rin ang mga mata niya na naglilibot sa kusina. Ang lawak ng mesa, parang isang dosena yata pero dalawa lang silang nakaupo at kumakain. May katulong din ang mga ito na hindi niya alam kung ilan ang eksaktong bilang. Basta't ang alam niya, iba ang nagluluto ng pagkain, iba ang nagsiserve at iba rin yung naguhugas sa lababo. Narinig pa niya ang pagtikim ni Adam kaya naman napalingon siya rito. Ano? Hiring pa ba kayo? Kahit taga-suklay na lang ng buhok mo, tatanggapin ko na. Basta't eksakto at hindi delay ang sweldo. Giit niya pa. I can comb my hair and no, we don't need another. Ang pangit mo naman ka, table. Di don't. Putol niya sa nais pa nitong sabihin.
Wala ka palang pasok ngayon? Narinig ko kayo ng kapatid mo kanina. Pupunta daw kayo sa Bataan? Bakit di ka sumama? Pang-uusisa niya pa rito. Pinanindigan niya na ang pagiging osisera. Total uso naman ang marites ngayon. Tumusok naman si Adam sa bacon na nasa plato nito pero hindi kinain at saka tumingin sa kanya. I cannot leave you here. Kaya ko naman umuwi mag-isa eh, sambit niya. Isa pa, safe naman ang gamit niya sa akin, no? Hindi ako magnanakaw. Napairap siya sabay kain ng hotdog. Ito na nga ang binigay sa kanya ni Adam na madaling araw. Hotdog pa rin ngayong umaga. Magmumukha na siyang hotdog nito. Sakali mang yun din ang ihain sa kanya ng mama niya pag uwi niya sa bahay nila. Hindi ko iniisip na mag-advance kasi ako mag-isip eh. Putol niya ulit dito. Napabuntong hininga na lamang to at tumahimik na. Nakakalahati niya na ang pagkain nasa harapan niya pero ang kay Adam hindi man lang nito binabawasan. Tamang tinutusok-tusok niya lamang ng bacon with care. Tapos tititigan na para bang sa pamamagitan ng titig nito, mauubos na ang pagkain sa plato nito. Di niya na lang ito inintindi at nagpatuloy na lamang sa pagkain hanggang matapos siya. Ako na maghuhugas ng pinagkainan natin, aniya. Nahihiya na talaga siya kahit di naman sila ganon ka-close ni Adam para pakitaan sa nito na maganda. At saka, ano ba sila? No, just leave it. Gamutin muna natin ang mga gasgas mo bago kita ihatid sa inyo. Pero, ang kulit mo. Sansara nito at parang nauubos ng pasensya dahil sa kakulitan niya. Halika na. Wala na siyang nagawa pa nung hilahin na siya nito patayo at tumiretso na sila sa sala. Sa pangdalawahang upuan siya pinaupo ni Adam, tsaka ito umalis saglit at kukunan daw ang medicine kit nito sa kwarto. Habang naghihintay kay Adam, nilibot niya ang kanyang paningin sa sala. May grand piano sa gilid na siyang pinakamagandang palamuti sa sala. May malaking chandelier din sa ceiling na ang lakas makasosyal at estante na salamin na nakatouch din sa dingding na puno ng awards. Sa kabila, meron din. Pinagigitnaan ng dalawang estante ang family pictures. Tumayo siya at tumapit sa estante na may mga larawan. Inisa-isa niyang tingnan iyon. Sa una, seryoso siyang tinitignan ng mga pictures doon hanggang kusa na siyang napapangiti. Ang cute kasi ni Adam ng bata pa ito eh. Pati si Alexander cute din. Pareho sila nakangiti sa larawan na kabaliktaran naman ngayong mga binata na ang mga ito. Ginto na yata ang ngiti ng bawat isa sa mga to ngayon. Sa pinakababa nakita niya ulit ang babae na nakita niya rin sa pad ni Adam sa Las Casas. Merong kuhang nakayakap to kay Adam at meron din naman na nakakbay sina Adam at Alexander sa babae. Ngayon lang niya napansin, magkahawig sila. Hindi kaya, she's Angelica. Ay, perlas! Sa gulat, napatalon pa siya. Where? Nakangising tanong naman ni Adam. Nanlaki ang mata niya na mapagtanto niya na ang sama pala ng sinabi niya. Kanina ka pa dyan? Bakit di man lang kita naramdaman? Sunod-sunod pa niyang tanong dito. Gaya ng dati, hindi niya narinig ang yapak ng paa ni Adam at halos hindi rin naramdaman ang presensya nito kung kailan to lumapit at tumabi sa kanya. Maang na nakatingin lang to sa kanya, saka hindi na siya ulit para paupuin sa sofa. Hindi man lang nito sinasagot ang tanong niya. Sinuri to ang mukha niya at pati na rin ang braso niya. Maya-maya pa inilagyan pa nito ng alcohol ang bulak na hawak nito at saka akmang idadampi sa bandang noon niya. Hoy, mahapdi yan ah, angal niya. Pero wala na rin naman siyang nagawa ng idampi nito sa noon niya, ang bulak na may alcohol. Di naman na siya nasaktan. Siguro dahil lumipas na ang pagkasariwa ng gasgas sa noon niya. Sino si Angelica? Maya-maya tanong niya. Umiral ang pagiging chismosa niya ng slight lang naman. Kapatid namin. Pumanaw siya nung 13 pa lamang siya. Yun lang ang naging sagot nito at saka tumahimik. Di na siya nag-usisa pa dahil mukhang pribado ang kaalamang yon sa buhay ng mga ito. Pero hindi niya rin naman mapigilan ng sariling kausapin to, lalo na nga't nakakaramdam siya ng tensyon dahil sa lapit ito sa kanya. Kitang-kitang maaliwalas at gwapo nitong mukha, ang natural na mapango nitong labi, ang halos perpekto nitong ilong at ang nakakawala nitong mga mata kung tumitig. Amoy na amoy din ang pinaghalong natural nitong amoy at ang damit itong amoy baby perfume. Adam? Napangisi siya. Napakaikli talaga ng sumagot ng bugok. Ganun pa man natutuwa siya dahil nakukuha niya pa rin ang atensyon nito at tumutugon pa rin to sa kanya. Kinis ng mukha mo, no? Anong gamit mo? Nakangiting tanong niya. Kumunot ang noon ni Adam, tsaka maring dinikit ang bulak na may alcohol sa bandang noon niya. Aray ko naman, dahan-dahan naman. Pag nabawasan ang ganda ko, ikaw rin. Hindi ka nababagay sa akin. Pangaasaran niya pa rito.
Kumuha ulit to ng bulak at nalagyan ng alcohol, tsaka binigay sa kanya. Ikaw na ang gumamot ng gasgas mo sa braso. Anito sabay sandal sa sofang kinauupuan nila. Binaba niya naman ang bulak na inabot nito at pinakatitigan to na may sinusupil ng ngiti sa labi. Maliit na bagay lang naman kasi ito Malayo pa to sa apdo. Aniya at saka hamarap dito. Adam, ano bang apelido mo? Tumingin si Adam sa kanya. Seryoso pa rin na parang normal na ang ganong ekspresyon sa mukha nito. Gafford. Baliwalang sagot nito na kinalaki ng mga mata niya at kinaawang ng labi niya. Umiwas naman ang tingin si Adam sa kanya. OMG, di nga. Kaano-ano mo si ano? Napatingala siya. Pilit iniisip ang pangalan at pinakamayamang businessman sa Pilipinas na ilang beses niya na rin narinig, nabasa at napanood sa balita. Si ano? Yung Alan and Cindy? Pagpaputo nito sa kanya. Natigilan siya at tumango na lamang bilang sagot. Di siya sigurado kung yun nga ang pangalan pero parang tunog ganun nga at mukhang kilala din ni Adam kaya't na-convince siyang tumango. They're my parents. Giit pa nito na parang baliwala lamang ang sinabi nito sa kanya. Habang siya na may halos matanggal na ang mata at bumagsak ang pangadal sa sismis na nakalap niya. OMG, rich kid nga talagang lalaking to. Ako ba, hindi mo tatanungin? Wala sa loob niyang tanong dito. Lutang pa rin na parang di ma-absorb ng isip ang mga sinabi nito. Jessica Silverio, 17 going 18 years old, dancer, and a very talkative person that I've met. Namangha siya. Paano nalaman ni Adam ang tungkol sa kanya, except sa pagiging madaldal niya na totoo naman? I did my research, that's why. Muli nitong sabi na para bang nabasa nitong laman ng isip niya. Wow, bilib na ako sa yutsong. Eksahiradang sambit niya. Tapos na pala tayo sa getting to know each other stage, na ang laman ng isip niya. Kilala na kita at kilala mo na ako. Nakatungtong na ako dito sa bahay niyo at ganun ka rin sa amin. So, kailan ka maniligaw sa akin? Napapailing na napapangiti na lang si Adam. Pero ang ngiting sumilay sa labi nito ay nagpalakas pa ng tibok ng kanyang puso. Lalo tong gumapo sa paningin niya. Bawal kiligin hanggang di ka pa nagliligaw sa akin. Pangaasar niya pa. Nakangiti pa rin to at parang aliw na aliw sa kaletsihan niya na humarap to sa kanya. Oh, well, oo na. Sinasagot na kita. Doon na tuluyang humagalpak ng tawa si Adam na first time niya nakita at narinig. And at that moment, she knew that her heart was in trouble. Sa kabilang banda, dito na lang ako, aniya kay Adam nang huminto ang jeep na sinasakyan nila sa simbahan. Konting lakad lamang nang makauwi na siya. Di naman ganoon kalayo. Kaya okay lang. Ang di okay pati si Adam bumaba sa jeep at nakabundot sa kanya. Mataas ng sikat ng araw, 2:00 na nga yata kung tutuusin, kaya malamang naglipanan na sa daan ng living CCTV sa kanilang barangay. Instant pulutan na naman kapag nakita siya ng mga to at may kasama pang lalaki. Ihatid na kita. Kapag hinatid mo ko, pagchichismisan tayo, iisipin nilang boyfriend kitang nasungkit sa bar. Okay lang sa akin, gwapo ka naman, di nakakayang irampa. Ang tanong, okay lang ba sa'yo? Mahabang lahat niya. Pero sa hinaba-haba ng sinabi niya, tangulang sagat na to. Halika na nga. Inawakan niyang relay ng damit ito at tinila palakad sa bukana ng daan kung saan iniiwas-iwasan niya. Pero hindi pa sila nakakalayo, may asungot ng bumungad sa kanila. Hi Jessica, nagmerienda ka na ba? Yayayain sana kita kumain dyan sa kanto. Niyaya mo na ako. Walang pakialam na nilampasan niya si Boyong, ang 1,100 mayabang na feeling heartthrob sa barangay nila. Postisado naman ang peste. May isa kabote rin ng isang yon, bigla-biglang sumusulpot. Jessica, may bago akong relo. Wala akong pakialam kung may bago kang relo, may bago kang sapatos, may bago kang medyas. Kahit bago pang postisa mo, tigilan mo ko Boyong ha. Baka di kita matansa. Titirisin ko yung taghihawat mo sa ilong kahit hindi pa hinog. Napipikon siya sa lalaki dahil lagi itong nagyayabang tuwing nakikita siya. Kala naman ito madadaan siya sa bagong keme nito. Kahit yata magpabago pa ito ng mukha, dead ma. Muli niya nang hinila si Adam at sa pagkakataong yon, sa kamay niya nang hawak. Hindi pa nakikita ng peste na si Boyong na may gwapo siyang kasama? Alan sa salitang hindi kita type, ang hindi naiintindihan nito para tantanan siya ng bugok na yon. Mamaya pag inita na naman siya ni Aling Judith, ang 1 kilot kalahating boba na chismosa nitong ina. Jessica naman, wag kang pa-hard to God. Wala ka namang boyfriend ha. Tsaka ang gwapo kong to, hindi mo walang ko napapansin. Ang daming babaeng nagkakanara pa sa akin. Pa-hard to get, Boyong.
Hindi pa hard to got. Nakakatakot ang kabobohan na sumaiyo, peste ka. Tsaka sinong sira na bungi ang nagkakalat ng karumaldumal na chismis na gwapo ka, ha? Kung marami pala nagkakandara pa sa'yo, doon ka, pakiko naman sa'yo. Pero Jess, di na sana niya ito papansinin. Pero biglang huminto si Adam at tinrap si Boyong, dahilan para matigilan to. I'm her boyfriend. Leave her alone or else you will be sorry. Gets mo? Singit na naman. Kapag di ka tumigil, rest in peace daw in advance. Inila niya na ulit si Adam at pinulupot ang braso sa bewang nito. Halika na, huwag mo nang pansinin niyang si Boyong, baby. Kulang kasi yan sa bakuna ng bata pa eh. Napapailing na umakbay si Adam sa kanya at nagpatuloy sa paglalakad. Natutuwa siya dahil sinasakay ni Adam ang kapestihan niya. Di siya nito hinayaan mag-isa sa ere. May progress sa kanilang dalawa. Unti-unting nahuhulog sa angkin niyang ganda si Adam. Oh, bitaw na. Nginisihan niya si Adam na pinamulahan naman ang mukha. Nandito na tayo, uwi ka na. How's your mom? Jessica. Natigilan si Adam, sabay napalingon sa likuran kung saan naroon si Aling Marites. Wala dyan ang mama mo. May sumundong lalaki kagabi. Hinihintay ko nga umuwi dahil nakita ko rin sumilip ang papa mo dyan kanina. Pero namuti yata ang mata ng papa mo, hindi pa rin umuwi ang mama mo. Ayun, umalis na lang. Mahabang lahad ni Aling Marites na kinakunot ng noon niya. Sa tinagal-tagal nito sa larangan ng pakikipagchismisan, ngayon sa nagkaroon ng amor sa chika nito. Sino hong lalaking sumundo kay mama? Kilala niyo ho ba? Sunod niyang tanong. Ko, hindi nga at bagong mukha ng lalaki. Baka may bagong boyfriend ng mama mo. I-update mo kung pag makita mo, ha? Napailing siya bago bumuntong hininga. Once a chismosa, always a chismosa talaga. Sige Aling Marites, salamat sa chismis. Paalam niya rito at tuluyan ng tumuloy sa loob ng bahay nila. Na makatuloy sa loob, iniwan niya muna si Adam sa sala, tsaka siya pumasok sa kwarto niya. Nagpalit siya ng damit dahil suot niya pa rin ang t-shirt ni Adam at ang boxer nito. Hindi na siya nahiyang sumakay sa jeep kanina dahil sanay siya maikli ang suot niya. Nangwas lang siya ng dolphin short at sando. Inipit niya rin ang patas ng buhok niya bago mag-toothbrush at saka lumabas. Anong oras uuwi ang mama mo? Kaagad na tanong sa kanya ni Adam pagkarating niya sa sala. Hindi ko alam. Baliwalang sagot niya at kinalkan ang bag niya upang kunin ang cellphone niya. Baka kasi may text ang mama niya sa kanya eh. Pero sa kasamang palad ang tita Rosa niya ang may text sa kanya. Tinadtad siya na mensahe ng ginang. Hindi ka pa uuwi? Maya-maya'y tanong niya kay Adam. Masyado niya na kasing naabalang lalaki. Dito nakapasok ng school at hindi rin naman sumama sa pamilya nito sa Bataan. Do you want me to go home now? Balik tanong nito sa kanya. Kumunot ang noon niya at binaba ang cellphone niya sa malit na mesa sa gilid. Hinarap niya si Adam na mukhang nangangamatis na ang mukha dahil sa pagkakapula. Nawiwili ka ha? Huwag mo sabihin crush mo na ako. Pang-aasar niya pa rito. Lalong namula ang mukha ni Adam at umiwas ang tingin sa kanya. Wala si mama. Nag-iisa lang ako dito. Okay lang sana samahan mo ako pero pangit tingnan. Dahil lalaki ka at babae ako. May pagka-conservative pa naman ako kahit di halata. Nakangising giit niya pa. Well, okay. Pero sige magstay ka pa ng isang oras. Tiis nga lang dahil wala akong ipapamerienda sa'yo. Putol niya rito. Matagal na nakamanglang si Adam sa kanya at dahan-dahang sumili ang pinong ngiti sa labi nito. It's okay. Di naman ako gutom. Anito at saka prenteng sumandal sa upuan. Wala kang ideya kung sinong kasama ng mama mo? Wala. Tsaka carry niya na yun. Alam niya ng tama't mali. Bale walang sagot niya at giniyang pagkakasandal ni Adam sa sofa nila. She looks young. Yup, 35. Aniya. Maagang humarot si mama. Kaya eto nagkaroon ng magandang anak sa edad na si 8. And your dad? Tanong nito. O zero din pala kahit papaano. Ayun. Pinaasang mama kung hihiwalayan niya yung una niyang asawa para sa amin ni mama. Ito namang si mama nuknukan ng pagkasira. Diyos me. Malapit ng libo ko hayon at apili married pa rin ng papa sa legal niyang asawa. Paghimutok niya. Ang totoo hindi naman sa galit at wala din siyang sama ng loob sa ama niya. Pero sana man lang kilalanin din siya nito bilang anak nito. Yun lang ay sapat na para sa kanya. Masyadong bulag si mama pagdating sa love na yun. Dugtong niya pa. Kaya ako, go with the flow lamang. Tumingin siya kay Adam sa kakitong nitian na nakakaloko. Pero kung ikaw siguro magiging shota ako, kaya kong tumambling sabay split. Huwag mo lang akong ipagpalit.